Nilipat ko yung 1 Timothy sa hapon kasi patapos naman na yung 1 Timothy. Tapos sabi ko, gusto ko magkaroon ng crown of glory na bago ko kunin ni Lord. Lord, natapos kong ipangaral ang 1 Timothy. So, samahan niyo ako sa pagbubulay sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Sabi po sa talata, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayaman ng hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Tayo po ay muling manalangin. Ama, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Muli namin hinihingi ang iyong biyaya na maunawaan ng mga bagay nito. Ngunit higit sa lahat ay magawa namin ang nais mo. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam ko po ang inyong nasa isipan kasi nung tinitignan ko itong verse na ito, uh, ipapangaral ko ba to? Lord, kasi hindi naman kami mayaman. Wala naman akong kilalang mayaman dito sa church. Kailangan pa natin itong pag-usapan. At paano ko i-apply ito sa amin? Itong kayamanan o pakikipag-usap sa mayayaman. Pero muling ipinaalala sa akin ng Panginoon ang essence po ng expositional preaching. Pag sinabi natin po expositional preaching, ibig sabihin hindi po tayo yung magdidictate kung anong salita ng Diyos ang kailangan ng kanyang mga tao. Kaya nga, ang expositional preaching ay sunod-sunod, tuloy-tuloy at walang cherry picking. Katulad ng nabanggit ng ating kapatid, kung ano lang yung applicable sa atin, yun lang ang pipiliin. Tayo po ay magtiwala na ang Diyos ay nagsasalita linggo-linggo kahit na feel natin hindi para sa atin. Pero the more na pinag-aaralan ko ito, the more na nakita ko na hindi, applicable pa rin to kahit na hindi kami mayaman sa paningin ng mga tao. Kasi tinignan ko po yung buhay nila sa Efeso nung unang panahon. Pagdating po doon sa kanilang sanitation, wala po silang tinatawag nating running water. Pag sinabi po nating running water, hindi po tumatakbong tubig, kundi pagka binuksan mo yung gripo, merong mga lumalabas. So yung buhay po nila noon, wala silang ganong tubig. Anong ginagawa nila? Pumupunta sila sa isang balon, doon sila kukuha ng tubig. Ito pang malala, wala po silang toilets. At ang kanilang ginagawa ay yung kanilang, sorry po sa salita, yung kanilang dumi ay itinatapon na lang sa bintana. Inisip ko, grabing dumi. Imposibleng gawin natin dito sa lugar natin yung magtapon ng dumi dyan, baka habulin tayo ng barangay. So, pero ganun po yung kanilang klase ng pamumuhay nung panahon na ito. At kung titingnan natin yung kanilang healthcare, kahit konting infection lang sa katawan or kahit yung mga nabubulok lang ng ngipin, ay nakamamatay na sa kanila. Sa atin, sumakit lang yung ngipin, ay, nay, gusto ko ng gamot, nay. Pag kumainom ng gamot, wala nang sakit. Pero sa kanila, mga kapatid, magkaroon ka lang ng sakit ng ngipin para bang iniisip mo na kung ano yung last will mo. Kasi malapit ka na mamatay. Pwede kang mamatay kasi walang gamot para sa kanila. At yung mga bata doon, grabe. Around 30% of babies die in their first year. Bago sila umabot ng 1 taon, namamatay na yung mga babies. At roughly 50% ng mga bata ay hindi magsusurvive past age 10. So, yung dami ng mga bata, minsan hindi na sila umaabot ng 10 years old. So, ganun po ang kanilang buhay. Pagdating naman po sa food, wala po silang ref. Ay, pastor, related ako dyan, wala rin kaming ref. Pero hindi lang yun, wala din silang global supply chain, hindi sila nakakabili kung saan. Kapag hindi po dumating yung mga pagkain sa kanila, automatic nagkakaroon ng famine. Pag sinabi po nating famine, gutom. Sa biyaya ng Panginoon, hindi pa tayo nakakaranas ng ganon. At ang kanilang diet, bread, lugaw, porridge is lugaw, at saka ubas. At alam nyo, rare sa kanila mga kapatid, rare lang sa kanila magkaroon ng meat, ng karne. Di ba tayo, problema natin, paano tayo hindi kakain ng karne? Kasi busog na busog tayo, gusto natin magpapayat, pero pag nandyan na yung malulutong na si NJ, nag-i-enjoy ngayon sa Cebu Lechon yung malulutong na prito, pag maalala natin yun, pag nakita pa lang natin yun, sarap ng pagkain.
Pero sa kanila mga kapatid, isang luxury. Kaya kung ikukumpara ko yung buhay natin ngayon sa buhay nila ngayon, aba matatawag ko na tayo ay mayayaman kumpara sa kanila. Kung tayo ay mamumuhay sa kanilang panahon, tayo po ay tatawaging mayayaman. And, of course, alam ko po na tayo ay mahirap. Kasi may mas grande pa ang buhay kaysa sa atin. Pero ang point ko lang mga kapatid, ang panawagan sa atin ng talata ay ang pagsiyasat sa ating pagtingin sa kayamanan at papaano natin ito gagamitin. Yun yung panawagan ni Pablo sa atin. Kasi kung babasahin natin yung chapter 6, verse 7 to 8 na ating pinag-aralan dito sa 1 Timothy, makikita natin doon, sabi dito, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Napag-aralan natin yan. Sapagkat wala tayong dilalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Pero sabi sa verse 8, ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, anong sabi? Masiyahan na tayo sa mga ito. Ngayon, kung tayo daw ay may pagkain at damit, makontento na. Anong problema? Paano kung sobra sa pagkain at damit? Anong gagawin natin doon? No? Itinitake ko na isang blessing sa akin, although namimiss ko yung yung mag-ina ko, nagkaroon ako ng pagkakataon maglinis sa bahay. No? So, naglinis-linis ako ganyan, tapos nakita ko sobrang daming damit. Nung nililinis ko na yung damit, nadi-discourage ako, sabi ko, ano ko, titiklopin to, ang dami-dami, naiiyak na ako, sabi ko, ang dami, pagod na ako. Pero pumasok sa akin yung pagsasalita ng Panginoon na, di ba napakalaking biyaya na ikaw ay napakaraming damit? Sinabi ng talata ko, pag ikaw ay meron ng pagkain at damit, masayahan ka na. Mark, hindi lang damit ang meron ka, marami kang damit. So, ang message ko po ngayong umaga, binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang kalagayan, ngunit iisa lang ang layunin. Ang luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng tamang paggamit ng ating mga kayamanan. Hindi tinutukoy dito yung dami ng ating kayamanan, kundi kung anong meron tayo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung babasahin natin ang text, binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang kalagayan. Sabi dun sa verse 17, ang sabi niya dito, ang mayayaman sa sanlibutan ito. So hindi lahat po ng mananampalataya ay mahirap at hindi lang lahat ng mananampalataya ay mayaman. May kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay. Kung babasahin natin yung previous chapter, sa chapter 2, meron doon yung mga kababaihan na pumapasok sa iglesia, magaganda yung kanilang suot, magaganda yung, sabi ni Pablo, huwag niyong gawin yan. Pero nagpapakita sa atin na mayroong mga mayayaman sa loob ng iglesia. Tayong lahat ay may mga phones, tama po ba? Yung iba wala. Pero yung iba sa atin maraming mga phones. At kung titignan natin yung phones din natin, magkakaiba rin to ng mga antas. Diba? Meron dito mga naka-iPhone. Wow. Yung mga dito may naka-Cherry Mobile. Meron pa ba? Wala na, laos na. No? Wala na yun. Pero nag-guess nyo yung point ko. Pagdating pa lang sa phone, meron tayong kakayahan na bilhin ito. May kakayahan tayo na ganito lang ang kaya natin na bilhin na phone. Pero nagpapakita sa atin ito na meron tayong iba't ibang antas. Bagamat lahat tayo sinasabi natin mahirap, may iba't ibang antas din ng ating kahirapan. Kaya mali pong sabihin natin ng Kristiyano, dapat lahat mahirap. Hindi pwedeng maging mayaman kasi dito, sulat ni Pablo para sa mga mayayaman. Pero hindi rin naman sabihin na dapat lahat mayaman. Kapag hindi ka mayaman ay hindi ka na pinagpala ng Diyos. Ang punto mga kapatid, ang Diyos sa kanyang probidensya, binigyan tayo ng iba't ibang kalagayan sa buhay. Pero ang pangalawa gusto ko tingnan natin, ang Diyos po ay nagpo-provide para sa ating kasiyahan. Sabi po sa ating text sa verse 17, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Una, alam natin na ang Diyos ay mayaman. Amen po ba? Pero understatement pa nga yun eh. Kasi ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay. Sa Kanya lahat ito. So, hindi lang siya basta mayaman. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. At ang sabi niya sa Filipos chapter 4 verse 19, babalik-balikan natin ito, pero gusto kong basahin natin. Sa Filipos chapter 4 verse 19, ito ang sabi ng talata. Sabi niya, at pupunuan ng aking Diyos
Ang Diyos ba ni Pablo, Diyos din natin? Yes. Ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo. So ang Diyos natin mga kapatid ay isang Diyos na punong-puno ng kayamanan. At itong maganda, ang Diyos na ito ang nagpro-provide sa atin. Isang paborito or gusto ng mga magulang ay makapag-provide sa kanilang mga anak, hindi po ba? Pero alam natin na hindi natin laging napoprovide ng kanilang mga pangangailangan. Kasi tayo ay limitado. Pero ang Ama natin na nasa langit, ang Diyos na ating sinasamba, ang sinasabi sa atin ng talata, ay Diyos na nagbibigay at ang kanyang kayamanan ay hindi nauubos. Hindi siya nagkukulang. At ang Diyos na ito ay nagbibigay sa atin sa lahat ng mga bagay. Hindi lang Bible ang binibigay ni Lord. Baka isipin natin, pinaghihiwalay natin ng secular na buhay natin sa spiritual na buhay natin. Spiritual lang, kaya Bible lang ibig. Hindi po. Hindi lang spiritual blessings ang binibigay ni Lord. Ang sabi dito, nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay. At ito pa ang maganda mga kapatid. Sa kanyang pagbibigay, ang intensyon ng Diyos ay masiyahan tayo. Basahin natin muli yung verse 17 ng ating text sa chapter 6. Ang mayaman sa libutang ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamangan ni tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para saan? Para sa ating kasiyahan. Ang Diyos ay nagbibigay para tayo ay magkaroon ng pleasure. Ang pleasure o kasayahan ay idea ng Diyos. Gusto ng Diyos na ang kanyang mga tao ay masiyahan. Kaya nga sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 4, balikan lang natin yung dati natin pinag-aralan. Sabi dito, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito na may pagpapasalamat. So ang Diyos binibigay niya ang mga bagay na kailangan natin, lahat ng mga bagay na sa atin para tayo ay masiyahan. Ngayon, anong problema? Ang problema, ang tao ay makasalanan. Kaya nung binigyan ng Diyos tayo ng ating mga bagay-bagay, ang tao ay nagmataas at nagtiwala ngayon sa mga bagay na ibinigay ng Diyos. Basahin natin muli yung ating text. Sabi dito, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Ito yung problema. Ang Diyos mayaman, ang Diyos nagbibigay, ang Diyos nagbibigay para sa ating kasiyahan, pero imbis na purihin ng Diyos, ang tao ngayon ay nagmamataas at umasa doon sa mga ibinigay, hindi sa nagbibigay. Kumbaga, kaya sila nagkaroon ng mga accomplishments sa buhay, yung kanilang ego, nakuha ko to dahil pinaghirapan ko to. Sabi ng ating kapatid kanina. Ako ang may gawa nito. Ako ay hindi na magsasuffer kasi ang dami kong kayamanan, may kalayaan akong gawin kung anong gusto ko sa buhay ko. Imbis na pasalamatan ng Diyos, nagmataas, inisip niya, siya ang dahilan ng kanyang kayamanan. Kaya anong pagbabasahin natin yung Luke chapter 12, verse 16 to 19. Kilala natin ito, paborito nating lahat ito eh. Ito yung lagi nating ginagamit. Sabi sa Luke chapter 12, verse 16 to 19, nagsasalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga, ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, sino nagbibigay ng kasaganahan? Ang Diyos. So, hindi po masama na magkaroon ng kasaganahan. Pero itong nangyari, verse 17, inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. Nakita niyo yung contrast mga kapatid? Alam natin, Diyos ang nagbibigay, pero sabi niya, ko, akin, akin.
Sinabi niya, ito ang aking gagawin, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng aking mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring naimbak para sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Sarili. Pride sa kanyang sarili. Diyos ang nagbigay, Diyos ang nag-provide, pero tinignan niya na siya ang dahilan ng kanyang nakamtan. Kaya anong sabi ng Panginoon sa verse 20 to 21? Hangal, ngayong araw na ito, ano sabi? Kukunin ko na ang buhay mo. Kaya nga kung babalikan natin yung text natin, balikan niyo yung text natin, 6 verse 17. Kaya nga sabi ni Pablo, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanan. Ano sabi niya? Hindi tiyak. Bakit hindi tiyak? Mga kapatid, kahit na sobrang dami nating ari-arian, sobrang dami ng ating kayamanan, kapag may pumasok na mga problema na hindi kayang solusyonan ng pera at ari-arian, parang nagiging walang kabuluhan ang kayamanan. Siguro nabalitaan nyo yung bilyonaryo na nag-i-spend siya ng 2 million per year sa kanyang katawan para i-reverse daw ang aging. Sobrang practice niya, sobrang kain niya, ang ganda niya. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng hindi napapagaling na cancer sa tiyan. Tama ba? So yung pera niya ay walang nagawa para protektahan yung kanyang sarili sa kamatayan. Kaya ang sinasabi dito ni Pablo, ang kayamanan ay hindi tiyak. Ngayon, ayokong pumunta tayo sa extremes. Oh, pastor, di naman pala tiyak, punta na tayo sa bundok, bawal mayaman. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Oh, pastor, wag na tayo mag-invest, wag na tayo mag-ipon, di naman tiyak yung mga kayamanan na. Hindi po, napag-aralan natin before, di ba? Ang ginawa dito ni Pablo, sabi niya, nagbigay si Pablo ng mga dapat gawin kung tayo ay merong kayamanan. Ang sabi niya sa verse 18, dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Anong yung punto dito ni Pablo? Hindi pinupunto ni Pablo na i-glorify natin ang kahirapan, kundi ang pagiging mabuting katiwala. Nakukuha niyo yung ginawa ni Pablo dito? So, mayayaman. Kayo na merong ari-arian. Hindi ko sinasabi na maging mahirap na rin kayo. Ang sinabi ni Pablo, maging mayaman kayo sa mabubuting gawa at maging bukas ang inyong palad sa pamamahagi. Ibig sabihin, maging faithful steward kayo sa mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko mga kapatid, ang pagiging mabuti ba paggawa ng mabuti, kailangan ba natin maging mayaman? Hindi, di ba? Ang pagiging generous, kailangan ba natin maging mayaman bago tayo maging generous? So, nakukuha niyo yung point mga kapatid. Hindi, ang issue dito ay hindi kung gaano kadami kang pera. Ang issue dito kung paano natin gamitin kung ano ang meron sa atin. So, ang ginagawa dito ni Pablo, mula sa pagmamataas, pagiging makasarili, ibinabaling niya sila ngayon sa paggawa ng mabuti at pagiging mayaman sa pagbabahagi. So, paano mangyayari ito? Ito ang encouragement niya. Sabi niya, nagbigay siya ng encouragement sa verse 19. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila ay makapanghawak sa tunay na buhay. Ang una kong interpretation dito is ini-encourage ni Pablo na tumulong siya sa kapwa para magkaroon siya ng mga kaibigan, which is tama naman, di ba? Sinabi din ng ating Panginoon yun sa Gospels na kung saan pwede tayong tumulong, yung pagtulong natin, nagbabalik sa atin ng mga kaibigan. Pero I think merong mas malalim na pagkaunawa dito. Kasi ang sabi dito, upang sila'y makapanghawak saan? Sa tunay na buhay. So ang pinupunto dito ni Pablo mga kapatid, ang buhay ay hindi sa kayamanan, kundi saan? Kundi sa pag-asa
sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa verse 17, balikan natin. Ang sabi niya sa verse 17, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag mamataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. At ang sabi, kundi sa Diyos. Ang pag-asa natin ay hindi sa kayamanan, hindi sa ari-arian, hindi sa mga bagay dito sa sanlibutan. Ang pag-asa natin ultimately ay sa Diyos. Gusto kong bigyan natin ng example. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 2. Kilala natin to mga taga Macedonia. Ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 2. Ngayon, nais naming malaman ninyo mga kapatid, sa mga Kristiyano ito, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Gusto kong pagmasdan nyo yung mga salitang ginamit. Pinagigitnaan po ng dalawang bagay na negatibo, yung bagay na positibo. Ano yung unang negatibo? Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian. So yung mga taga-Macedonia, dumaranas ng matinding pagsubok at kapighatian. At ang sabi dun sa isa pang negatibo, kanilang labis na kahirapan ay sumasagana. So itong mga taga-Macedonia, may kapighatian, may kahirapan. Pero anong positibo? Sa gitna ng lahat ng ito, sa kasaganaan ng kanilang kagalakan. Meron silang joy kahit na may kapighatian at may kahirapan. Saan galing itong joy na ito? At itong joy na ito, sabi, nagbubunga ng kanilang kagandahang loob. Diba? Hindi lang mayaman ang nagbibigay. Hindi lang mayaman ang generous. Maging itong mga taga-Macedonia na naghihirap, dumaranas ng pagsubok, ang sabi dito, sila'y mayaman sa pagbibigay kagandahang loob. At nagmula yon sa kanilang kagalakan sa puso. Saan nang galing yon? At kung babasahin din natin ng 1 Peter chapter 3, tingnan ninyo. 1 Peter chapter 3 verse 14 to 15. Ang sabi dito ng 1 Peter chapter 3 verse 14 to 15. Meron din na namang negatibo. Sabi dito sa verse 14, subalit magdusa. Masarap ba ang magdusa? Hindi. Kayo nang dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol saan? Sa pag-asa na nasa inyo. Anong tinutukoy dito mga kapatid? Itong mga taong ito, dumaranas na ng pagdurusa. At nung sanlay merong pagdurusa, nakita ng mga tao sa labas, meron silang pag-asa. Kaya magtatanong yung mga tao, saan galing yung pag-asa na yan? Katulad kanina sa Macedonia, saan galing yung kagalakan nyo na yan? Saan galing yung pag-asa nyo na yan? Kahit na dumaranas kayo ng pagsubok. Ang pag-asa na yon ay ang pag-asa sa Diyos. Pag-asa sa Diyos. Pag-asa sa Diyos. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 19 kanina nabasa natin, pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulhatian. Bakit? Kay Kristo Jesus. Tayo po ay magkakaroon ng kagalakan sa buhay. Tayo po ay magkakaroon ng pag-asa sa buhay. Kahit na mahirap ang ating nararanasan. Dahil tayo ay kay Kristo. At kung tayo ay kay Kristo, meron tayong pag-asa. Ang mga na kay Kristo ay may pag-asa. Sabi sa ating confession, Jesucristong bugtong na anak niya at ating Panginoon na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, bumaba sa dako ng mga patay. Para kanino? Para sa ating
Pero ito po ang pag-asa. Ang sinabi sa ating confession, sa ikatlong araw ay nabuhay muli, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya na. Siya ay nagre-reign. Siya ay nagtagumpay laban sa kasalanan. Siya ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Kaya meron tayong pag-asa na kung tayo man ay dumanas ng buhay, sabi ng ating Panginoon, if we suffer with Christ, we will reign with Christ. Tayo po ay kaisa sa buhay na Diyos, mga kapatid. Tingnan natin, mga kapatid, ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na tayo, kung saan tayo nananalangin, ang Diyos kung saan tayo nagbabasa ng Kanyang mga salita, ay hindi Diyos na patay, kundi isang Diyos na buhay. Sorry for this hymnal na hindi reform, pero kung maaalala ninyo nung tayo ay Pentecostal, ito yung mga kinakanta natin at I think napakaganda pa rin kanta. Yung kanta na, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fears is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living because what? He lives. Ang Diyos natin ay buhay, mga kapatid. Hindi patay. Kaya bigyan ko lang kayo ng summary. Lahat ng nasa atin ay kaloob ng Diyos para sa atin. Kaya gamitin natin para sa Kanyang kalwalhatian. Enjoyin natin ang Kanyang mga ibinigay sa atin. Mismo mga ari-arian natin. Dahil ang mga arian na rin to, yung mga joy na natatanggap natin sa mga pagkain, sa mga damit, lahat ng joy na yan ay foretaste ng darating na joy na matatanggap natin kapag tayo'y nandun na sa kaharian. At gamitin natin ito para magbigay sa mga taong nangangailangan. Tulad nating nangailangan at ang Diyos ay nagbigay sa atin. At dahil ang pag-asa natin ay hindi sa mga ari-arian, kundi sa Diyos na buhay, kaya nating magbigay, kaya nating mag-enjoy, kaya nating gawin ang mga bagay na ito dahil ang tiwala natin ay nasa ating Diyos. So I encourage you, mga kapatid, trust in the Lord because He lives. Tayo po ay manalangin. Mang Dakila, salamat po sa inyong mga salita, pagpapaalala sa amin na hindi dapat kami magtiwala sa kayamanang hindi tiyak. Huwag kami magmataas sa aming mga natatanggap, kundi lagi naming alalahanin na lahat ng nasa amin ay nagmula po sa inyo. Kaya turuan niyo po kami na magbigay ng lulahati sa inyo sa pamamagitan ng pasasalamat una at sa paggamit ito sa pagtulong din sa aming mga kapwa. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin dito na baguhin ang aming mga ugali at tanggalin sa aming mga labi ang pagrereklamo, kundi lagi namin makita kayo ay Diyos na hindi nagkukulang, Diyos na nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan sapagkat kayo'y Diyos na buhay na umiibig sa amin. Tulungan niyo po kami itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.